ang biyaya ng Diyos sa pagsamba ay isang blessing na dapat po nating laging i-claim. Lagi po nating, kumbaga, tamasahin, di ba? It has to be always your lifestyle every single day. Wag lang po dito sa church. Although, ini-invite po natin lahat, purihin ng Panginoon, nandito na po kayo, on-site, pero yung mga nasa online, kung nagtatanong po kayo, kung pwede na kayong pumunta rito, pwede na po. Pwede na pong pumunta rito. Maluwag pa ho ang space at pwede pa ho kayong pumunta. Meron pa ho tayong balcony. Pero pa-practice pa rin tayo ng social distancing, okay? Mag-register lang po kayo. Tignan nyo po doon sa ating website, okay? Pero, ang sinasabi ko po, wag lang pong tuwing linggo ang inyong pag-enjoy ng presensya ng Panginoon. Araw-araw, binigyan tayo ng, kumbaga, kaparaanan ng Diyos para i-enjoy ang kanyang presence. Amen po? Purihin ang Panginoon. Well, magandang araw sa inyo at magandang gabi sa kung sino man ang nasa ibang time zone ngayon na nakatutok sa atin sa online o magandang madaling araw. Hindi natin alam kung anong oras, ano po. Pero tayo nagpapasalamat na sa ganitong pagkakataon ay patuloy tayong nakakaranas ng kanyang biyaya. Amen? Ngayong hapon po ito ay akin pong isi-share sa inyo yung mensahe na na-share din ni Pastor Jusel kanina umaga. Ano po? At dito po tayo mag-flow. Last Sunday, yung mensahe ni Pastor Gam, remember, tandaan mo kung sino ka, di ba? At lumakad ka ayon sa kung sino kung paano ka nilikha ng Panginoon, ay itutuloy po natin yung ganitong flow. Sa konteksto po ng pagdiriwang natin ng Father's Day, ay hayaan natin na ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng pagpapakilala kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen po? Tayo po'y manalangin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan niyo po kami na tumanggap ng kapahayagan mula sa inyo. Ang aming mga puso ay bukas. At dalangin ko po, Panginoon, ang pangunguna ng Banal na Espiritu, ang pagkasi ng Banal na Espiritu sa amin ngayon, yung anointing mo ngayon, upang maintindihan po namin ang iyong mga salita. At hindi lamang po itong isang napapakinggang sermon sa amin, kundi ito po ay isang kapahayagan na mananatili sa aming puso. Kaya salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itong mga nakaraang linggo nga po, pinapag-aralan po natin na tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at sa kanyang uri at tayo ay kinakailangang alamin natin yung divine order ng pagkakalikha ng Panginoon sa atin. Ano po yun? Tayo ay espiritu na mayroong kaluluwa at tayo ay nakatira sa katawang ito. Ano po? So, ang mga kausap ko po ngayon dito sa on-site ay mga espiritu. Yung mga nasa online din, espiritu rin. Kaya kung kayo nakikita, meron kayong katawan. Dahil nakatira kayo sa inyong katawan na yan. Hindi pa kayo umaalis dyan, di ba? Kaya po kayo nandito pa lang sa... At wala pa ho tayong plano umalis. Ano po? Ano? So, mayroon kayong katawan. Pero kayo ay espiritu. Okay? Tandaan po natin yun, ano? At medyo namnamin natin ng konti yon. Ako ay espiritu na may kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yung iyong emosyon, yung iyong pag-iisip, yung iyong pagpili, yung choice, yung will. So, yun, hindi ka emosyon. Hindi ka rin basta pag-iisip lang. Meron kang kaisipan. Pero ang nangunguna doon ay ang iyong spirit being. Yan yung nilikha ng Diyos na kawangis niya. Yan yung lugar na kung saan ay nangungusap siya. So mula doon sa katotohanan ng iyon, ay tutunghayan natin yung sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 12. Ang sabi rito sa verse 9, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakakita, nakarinig,
o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino po nagmamahal sa Panginoon dito? Amen. So wala pa raw nakakaisip, wala pang nakakarinig, wala pang nakakakita sa mga bagay na inihanda ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Okay? Verse 10, ngunit. Sabi nga po natin, ngunit. So hindi po tumigil yung verse 9. Huwag po kayong tumigil doon. Dumiretso po kayo sa verse 10. Ngunit, ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos. Ipinahayag na. Ano yon? Yung mga bagay na magaganda na inihanda ng Diyos para sa atin. Ipinahayag niya ito sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? So ibig sabihin, ikaw na espiritu, alam mo kung ano yung nilalaman ng iyong kaisipan. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa sarili mo. Hindi po ba? Alam na alam mo ang malalim na kaalaman sa iyong kaisipan. Ganon din ang banal na espiritu. Alam na alam niya kung ano ang kaisipan, plano, at purpose ng Diyos. Itong banal na espiritu na ito ngayon, ang siyang nagpapahayag sa atin at sa ating espiritu. Sabi niya nga rito, ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos, maliban sa kanyang espiritu. At ang Espiritu na ito ng Diyos, ang tinanggap ng mga mananampalataya. Nakuha niyo po ba yon, mga kapatid? Kung walang nakakaalam sa plano ng Diyos, kundi ang banal na Espiritu lang, therefore, itong banal na Espiritu na to, ang siyang pwedeng magbigay lamang ng kaalaman. Ngayon, ito pala yung tinanggap mo. Naniniwala po ba kayo? Nung tumanggap kayo sa Panginoong Hesus, tinanggap nyo rin ang banal na Espiritu. Kaya nananahan siya sa iyo ngayon. Itong banal na Espiritu ngayon, ang siyang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos, at itong banal na Espiritu na tinanggap natin, at hindi ito Espiritu ng mundo. Ano itong Espiritu ng mundo? Takot, confusion, hindi mo alam kung anong magiging kinabukasan. Yan ang espiritu ng mundo. Pero mayroon tayong tinanggap na kung saan ay nangunguna ng kapayapaan. Amen. Yan ang banal na espiritu. Sabi niya, hindi ito ang espiritu ng mundo, kundi ito ay espiritu ng Diyos upang, sabi nga po natin, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Hindi nagtatago ang Diyos sa inyo. At wala siyang gustong itagong mabubuting bagay sa inyo. Ayaw niyang itago yung mga mabubuting bagay. Gusto niya malaman mo. Gusto niya makita mo. Gusto niya maintindihan mo. Kasi kung maintindihan mo ito, matutuwa ka. Di ba? Sino rito ang matutuwa pag naintindihan niya yung plano ng Diyos sa kanya? At hindi lang yon, maniniwala ka ngayon. Pag ikaw ay naniwala, doon ngayon makikita ang manifestation ng iyong pinaniniwalaan. At yun ngayon na magiging perspektibo mo. Kaya, ngayong hapong ito, yun po ang gusto kong pag-usapan natin. Kaya ang title ng aking message ngayon ay ang biyaya, ang pagpapala ng pagiging isang anak ng Diyos. At ito ay ipinapaalam ng Banal na Espiritu sa iyo. Ngayong hapong ito, dalangin ko, makinig kayo sa ipinapahayag ng Banal na Espiritu sa inyo. Amen? Nais niya na malaman mo yun. Nais niyang maintindihan mo yun. Ngayon, John chapter 1 verse 12. Tignan niyo po ito. Gusto ko mong basahin muna sa Tagalog, tapos mamaya sa English sa Amplified. Sabi niya rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging isang anak ng Diyos. So lahat daw ng nanampalataya at nanampalataya sa Kanya, o nagtiwala sa Kanya, tumanggap sa Kanya,
binibigyan niya ng karapatang maging isang anak ng Diyos. Maganda po sa English, sa Amplified, ano po? But to as many as did receive and welcome Him, He gave the right, at ano po yung right? The authority and the privilege to become children of God. So ano yung right? Ito daw ay otoridad, kapangyarihan, at pribilehiyo. Okay? Karapatan o kapangyarihan at pribilehiyo. Ibig sabihin, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, meron po tayong pribilehiyo. At ito'y dapat maintindihan po natin bilang isang anak ng Diyos. At mula dito, maiintindihan lang natin itong mga biyayang ito ng pagiging isang anak ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nakikipag-usap sa Espiritu mo. Kaya wag yung pakinggan ang kaisipan, ang inyong, understanding intellectual faculty kung papaano ang kalooban ng Diyos. Intindihin nyo sa puso. Intindihin nyo sa inyong spirito. Minsan ang kaisipan, medyo nakukonfuse ka. Pero sa spirito, nandun yung kapayapaan. Minsan may mga bagay na hindi ka naintindihan, pero sa puso mo, nandun yung kapanatagan. Naintindihan nyo pa yung sinasabi ko po? Nandun yung settlement. Yun po ang dapat po nating sundin. Hindi yung dapat ma-figure out ko muna bago ako sumunod. Hindi. May kapayapaan eh. Amen? May settlement. So yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. So, ang biyaya ng Diyos sa atin ay authority and privilege. Meron tayong authority and privilege. Puntahan po natin sa Romans chapter 8, verse 14 to 17. Ang sabi rito sa Tagalog, ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga ano? Ano po yon? Anak ng Diyos. Sabi nga ba, ako'y anak ng Diyos. Okay? So, ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, kung kayo po ay anak ng Diyos, pinapatnubayan kayo ng Banal na Espiritu. At ang sabi niya rito, at ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Yan ang Espiritu na tinanggap natin. Ang Espiritu na tinanggap natin ay Espiritu na kung saan hindi ka dapat matakot sa buhay, matakot sa kinabukasan, kundi Espiritu na nagbibigay sa atin, ang sabi niya rito, sa halip, ginawa niya kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag ninyong Ama ang Diyos. Amen. Ibig sabihin ang Diyos na kilala nating lumikha ng langit at ng lupa, amen po? At lahat po ng tao, naniniwala sa Diyos. Lahat ng tao. Although may mga tao naman na ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa karamihan, naniniwala sa Diyos in general. Pero hindi lahat ay pwede niyang tawagin ang Diyos na Ama. Hindi lahat ay merong, anong tawag nito? Confidence. Di ba? Hindi lahat ay may confidence na, Itay, nakuha niyo ba yan? Itay, tulungan niyo naman ako, tayo. Di ba? Kaya, even sa prayer ninyo, wag yung, mahabaging Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at ng lupa. Meron pa palang gano'n, ano? Hindi po. Isang anak ang approach niyo. Ano po yon? Itay. Alam niyo, pagka ang anak ko, yung mga anak ko dito, no? Ewan ko kung nandito yung isang anak ko, no? Pagka sinabing, Dad, alam mo na kung anong tono nun, no? Nangangailangan na yun ng budget, mga ganyan. May mga tonong anak natin na alam mo na kung anong ibig sabihin nun. May mga nakikipag-usap sa iyo na paligoy-ligoy pa sila, ganyan, di ba? Hanggang sasabihin nila, Dad, alam mo, alam ko na yon. Kahit hindi mo pa sinasabi, alam ko na. Kanina pa, anak, alam ko na kung anong gusto mo sabihin. Hingi ka ng pera, di ba? Oh, ito. No. Pero, sa totoo lang po, pera biro,
Pagka nakipag-usap tayo sa Diyos, makipag-usap tayo na itay. Di ba? Minsan, medyo formal pa nga yung Father God, di ba? Pwede naman, pwede na yon. Pero alam nyo, pagka itinagalog ninyo, medyo mas intimate siya, di ba? Di ba? Itay. At alam nyo, ito yung sinasabi rito sa Romans chapter 8. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag ninyong Ama ang Diyos. Actually, sa English po is Abba. Abba Father. Pagka pupunta po kayo sa Israel, pakinggan nyo po yung mga tatay na may anak, na medyo may edad na, o siguro mga 10 years old, 12 years old. Pagka tumatawag sila, Abba, Abba, Abba. Kasi yun po yung itay sa Tagalog. Abba, yun po yung talagang popular na intimate na tawag ng mga Hudyo sa tatay nila. At yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Yun po yung gusto niya. Pag tumawag tayo sa Diyos, tumawag kayo na kayo'y isang anak ng Diyos. Amen? Hindi isang parang hindi mo alam kung nakikinig ba ang Diyos or hindi po eh. Kapag tumanggap ka na sa Panginoon, kaya nga sabi ko rito, tuloy ko po yung verse, ang Banal na Espiritu, ayun po, at ang ating Espiritu, kaya nga ang Banal na Espiritu, ang trabaho niya, sabihin sa Espiritu mo, hindi sa isip mo, hindi sa emosyon mo, sa Espiritu mo. Anak ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Anak ka ng Diyos. Bakit ginagawa mo pa yan? Hindi sa pang-condemn na boses, kundi pagpapaliwanag na ang uri mo ay uri na ng Diyos mo. Okay? Anak ka ng Diyos. Sabi niya nga rito, ang Banal na Espiritu ang nagpapatunay sa ating espiritu na tayo'y anak ng Diyos. At bilang mga anak, tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Yan. So ibig sabihin may mga nakalaang pagpapala ang Diyos sa kanyang mga anak. Naniniwala po ba kayo doon? Pati yun po, isa rin ito sa ginawa ng religious spirit sa atin. Unang-una, ng ating kaisipan na hindi tayo basta-basta nakakalapit sa Diyos. Hindi ka pwedeng basta lumapit sa Diyos. Dapat mangumpisal ka muna. May mga ganun, di ba? May ganun ba, mga ganung naging inculcate sa culture natin. O pangalawa, dapat ikaw mabait. Mga magulang ganun din. Pag magpapakabait ka, pagpapalain ka ni Papa Jesus. Mga ganun, di ba? Mga ganung kaisipan natin na inculcate sa atin yun. Kaya kapag lumalapit tayo sa Diyos, hindi natin alam kung katanggap-tanggap tayo sa Panginoon o hindi. Pero pagka binabasa natin itong verses na ito, napakaliwanag. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Kung tumanggap ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. At talagang ikaw ay tumayo doon sa katatayuan mo bilang isang anak. Amen po? Yun ang sinasabi dito ng salita ng Panginoon. Kaya naman, 1 Corinthians chapter 2, verse 12, ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang Espiritu ng mundong ito upang maunawa natin ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Yun nga, yung sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12. So, meron lang po akong babasahin. Alam kong very familiar po kayo dito. Patungkol sa karakter ng Ama natin, para mas lalo niyong maintindihan kung sino siya at kung paano niya siya i-approach. Okay? At yun po yung prodigal son story. Sino po nakakaalala noon? Yung prodigal son, na yung naglustay ng kayamanan, yun, So, nagpapakita doon na kahit na nilustay nung bunsong anak, yung kanyang mana, itong bunsong anak kasi sabi niya, Itay, meron naman akong mana Medyo ito, talagang kwanto, parang very, bigay mo na sa akin. Ngayon pa lang, ano ginawa ng tatay? Hindi naman niya sinabing,
Hindi pa ako patay, pinag-uusapan mo ng mana. Di ba? Hindi ganun ang kanya. Sabi niya, sige. Gusto mong i-enjoy eh. Alam niyo, isa yun sa character ng Father. He wants to enjoy the blessings to you. Although sometimes, yun nga, ginamit niya ito sa paglulustay. Hanggang sa nagpakahirap siya. Ay, alam natin yung kwentong yun, di ba? Hanggang sa dumating yung punto na nakikikain na lang siya. Hindi sa pagkain ng tao, nakikikain pa, no? Hindi sa pagkain ng tao, kundi pagkain ng baboy. Pagkain na nga ng baboy, nakikikain pa siya, di ba? Gaano kahirap yun? Maigi yung baboy, meron siya sariling pagkain, nakikikain siya. So ano ibig sabihin? Gaano kahirap siya? So nung makita niya ito, sabi niya, teka, yung mga alipin ng tatay ko dun sa bahay, yung mga katulong, mas masarap ang pagkain nila. Di ba? Yun naisip niya eh. Bakit nandito ako? So bumalik yung kanyang kaisipan na ako'y isang anak. Ako'y dapat bumalik sa aking tatay. Pero wag ko lang ipipilit na ako'y maging isang anak. Ako'y magiging katulong na lang kasi ang sasarap ng pagkain ng mga katulong sa bahay ng aking tatay eh. Di ba? Ganun ang kanyang parang, yun po yung aking amplified version, okay? So, bumalik siya, so pinapractice niya, tatay. Ano bang magandang boss? Tatay. Hindi. So, pinaktis niya, no? Tatay. Huwag mo na akong ituring na isang anak. Di ba? Yung mga ganun, eh. No? Pero pagdating pa lamang niya, ano yon? Sinalubong na siya ng patakbo ng kanyang tatay. At nung sabihin niyang, tatay, hindi niya na nagawa yung kanyang script. At sabi ng ginawa ng tatay, niyakap niya, binigyan niya ng damit, binihisan siya, at talagang pinag-party siya. Ganong katindi ang tatay na kanyang nakita. At yun ang ipinapakilala ng Panginoon sa atin. Ngayon, problema, alam niyo po bang sa kwento, may dalawang anak yon, di ba? Isang nanglustay at isang mabait. Kuno. Okay? Isang mabait kasi nandun lang siya sa bahay. So alam niyo po, ang tawag ko actually dito, hindi po prodigal son story. Ang tawag ko po rito ay the story of two lost sons. Yung isa, umalis. Yung isa, nanatili. Pero, lost pa rin siya. Bakit? Tignan po natin. So, nagpipiesta na sila. Party! Sayawan na, di ba? Lechong baka, lechong kambing, kaldereta, minudo, igado, di ba? Lahat po mga Ilocanong pagkain po yun. Ano? Di ba? Masarap yan, Pastor Joey, igado. Okay? So, nagpipiesta na lahat. Pipiesta na. Itong panganay, nag-overtime. Pansinin niyo po yan, ha? Pansinin niyo maigi, ha? Yung panganay, halos walang panahon sa tatay. Kasi nung umuwi, gabi na. Kasi hindi niya alam na may party, eh. Di ba? Kung nandun siya sa bahay, at least alam niya na, bakit niyo inihanda? Hindi. Pagdating niya, nagpa-party na. So, ibig sabihin, late na siyang dumating. Overtime siya. Kasi overwork siya. Okay? Pansinin po natin yung mamaya, no? So, verse 25, samantala, nasa bukid noon ang anak niyang panganay at nagtatrabaho. Sabi nga po natin, nagtatrabaho. Yan. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang mga karaoke, mga videoke, at mga tugtugan at sayawan sa bahay nila. Okay? Amplified version ko lang po yon. At tinawag niya yung isang utusan at tinanong, bakit? Anong nangyayari dito sa bahay? Bakit ang dami mga videoke rito at mga karaoke rito? Okay? Sumagot ang utusan, dumating po ang kapatid ninyo, kaya ipinagkatay ng inyong ama ng pinatabang baka upang ihanda. So hindi lang siya nag-order sa Andox baka naman, di ba? Talagang nagkatay siya ng totoong baka, di ba? Buong baka talaga yung kanyang, sino pa nakatingin na? Nagpa-plug pa tayo dito, no?
Pero masarap po yun. Nag-order ako, Pastor Joey. Tingnan mo. So, nag-order talaga sila ng baka na talagang, hindi nag-order, nagkatay talaga sila ng baka. Lechong baka, pinapaitan, kaldereta, mga ganon, no? Nagugutom na ako yata kung ano sinasabi ko rito. Okay? So, sabi niya, dahil bumalik ang iyong kapatid na ligtas at nasa mabuting kalagayan. So, ano po ang naging response ng kanyang kapatid? Hindi niya sinabi, oh, talaga? Praise the Lord! Hindi po eh. Verse 27, susunod sa verse 27, sumagot, verse 27, nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Ayaw niyang pumasok. Kaya pinuntahan siya tingnan niyo ang tatay, ano? Ganyan po ang tatay. Minsan, yung isa, umalis, naghihintay palagi yung tatay. Kailan kaya babalik yung aking anak na yon? Nung dumating, talagang tinakbuhan niya. Sinalubong niya. Ito naman, ayaw pumasok. Meron tawag doon eh. Nagmamaktol at kung ano-anong sabi niya. Hindi, nagmumungko talagang galit siya eh. Pag ganun-ganun lang siya siguro doon sa bakuran nila. No? Habang naririnig niyang nagbibidyoke sila. Nagmamaktol siya, di ba? Anyway, pinuntahan siya ngayon ng kanyang tatay. At anong kanyang ginawa? At pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, Tay, pinaglikuran ko kayo. Teka, nagiging dramatic na ako rito. Masyado yata ako naapektuhan sa mga dramang pinapanood ko. Ginigising ko lang po kayo kasi 3:00 ng hapon na. Okay. Tay, pinaghirapan ko, sabi niya rito, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon. At kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero minsan, ay hindi ninyo man ako binigyan ng kahit isang batang kambing. Madrama talaga itong panganay na ito. Para makapaghanda ako at makapagsaya naman ako sa aking kaibigan. Pero nung dumating ang anak nyong ito, na lumustay sa inyong kayamanan, sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay nyo ng baka. Hindi ba lang kayo nag-order na ng antoks na baka naman? So talagang nagmumutarga siya. Yun yung salita. Nagmumutargang maigi. Okay? Alam niyo ang sagot ng tatay? So tingnan niyo, nakikita niyo ang attitude ng tatay. Una, pinupuntahan niya. Sinasalubong niya. Binibigyan niya ng pagkakataon na makita ang kanyang puso. Anong sabi niya? Anak, lagi tayong magkasama. Nandiyan po ba kayo? Lagi tayong magkasama. At lahat ng ari-arian ko sa'yo. 2 pribilehiyo ang isang anak. Una, lagi mong kasama ang ama. Pangalawa, lahat ng kanya, iyo. Ang tindi nun. Problema, hindi naintindihan ng panganay. Unang-una, doon sa blessings o biyaya ng lagi mong kasama ang tatay, alam niyo kung bakit niya hindi na-enjoy yun? Trabaho ng trabaho eh. At siguro, binigyan siya ng kanyang ama na, ikaw nang mamahala na lahat ng mga business. Ikaw nang mamahala. Pero ang tanggap niya doon at pagkakaintindi, magtatrabaho ko sa aking ama. Di ba? Minsan sa mga mananampalataya, ganun ang tingin natin sa Diyos. Nauuna yung trabaho kaysa yung iyong relasyon sa Kanya. At ang nagiging dahilan
kung bakit hindi mo naiintindihan ang puso ng Diyos ay napaka-busy mo na gumawa at wala kang panahon para makipag-fellowship sa Kanya. Nandiyan po ba kayo? Maraming beses na ang isip natin o ang ating kaisipan, gumawa ako ng gumawa para matuwa ang aking tatay. Mga kapatid, tuwang-tuwa na ang tatay mo sa iyo. Palapakan nga po natin ang Panginoon, katanggap-tanggap ka na sa Kanya. Huwag ka na magpa-impress. Huwag mo nang i-impress ang Ama para lamang makuha mo yung Kanyang atensyon. Mahal na mahal ka niya. Kung gagawa ka man sa Kanyang business o sa Kanyang gawain, gawin mo ito dahil mahal mo siya. Amen? Kapag ang iniisip ninyo, ay, magbabible study ako, magpe-prayer meeting ako, ano pa, simba ako ng simba para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos. Mafo-frustrate lang po kayo. Kailangan natin magsimba, totoo po yun. Kailangan natin mag-prayer meeting, totoo po yun. Kailangan po natin mag-Bible study, totoo po yun. Pero ano ang dahilan bakit ka nagba-Bible study? Anong dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng prayer meeting? Dahil gusto mong magkaroon ng fellowship sa Panginoon. Amen? Ganun po dapat. Pagka lumabas yung kaisipan na tatrabaho ako sa Diyos, kaya dapat pagalingin niya ako. Di ba? Yung mga ganun eh. Panginoon, ilang taon na ako nagsisilbi sa iyo ah. Bakit ganun ang nagiging dahilan? Samantalang ang Panginoon, kahit na hindi ka gumawa, may ginawa na siya sa buhay mo. Ginawa ka niya ng anak. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? At sa lahat ng mga tatay at lahat ng mga magulang, naiintindihan nyo na kahit yung anak nyo, ay minsan mabait, di ba? O minsan ay mas mabait, di ba? Hindi nawawala yung kaisipan ng isang magulang, anak pa rin kita. Nandiyan po ba kayo? Kung ganun ang kaisipan ng ama at ng isang magulang, ganun din ang Diyos. Kaya ganun din ang maging kaisipan natin. So ang dapat nating gawin para ma-enjoy yung blessing, biyaya, mas unahin natin ang ating pakikipagniig sa Panginoon bilang isang ama. Buksan natin ang ating puso ng ating Diyos ay hindi lamang Diyos na gusto kang patrabahuhin, pagawain ng mga gawa. Hindi, gusto niya makipagniig sa iyo. Yun po ang dahilan kung bakit ang yung spirito, sino yung mga spirito rito? Ha? Meron pa akong mga kausap na spirito rito? Yun po ang dahilan kung bakit ang spirito mo ay ikaw, dahil ang spirito ay design para makipag-fellowship. Yun ang kanyang design. Pero kapag ikaw ay laging trabaho ng trabaho, nang wala ng panahon sa Panginoon, isa para sa Panginoon naman ito trabaho. Hindi. Sabi ng Panginoon, naalala niyo pa si Martha at saka si Maria, di ba? Di ba? Sabi ni Martha, ano ba ginagawa niya? Walang ginagawa. Sabihan mo nga siya, Lord, na magtrabaho naman. Abayaan mo siya. Yun ang kanyang priority. Can you say amen to that? Yun dapat ang maging priority natin. Ang i-enjoy ang presence ng Panginoon. Anong sabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9? Ang Diyos ay tapat at sa pamamagitan niya ay tinawag kayo, tinawag daw tayo sa pakikisama. Yan ang pagkatawag po sa atin. Ano ang pagkatawag mo? Hindi laging trabaho ng trabaho sa gawain ng Panginoon. Anong pagkatawag natin? Ang makisama at makipag-fellowship sa Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Makipag-fellowship sa Kanya. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Ibig sabihin, meron po tayong koneksyon. At yun po ang dapat natin gawin. Ngayon, anong ibig kong sabihin ko pag nag-fellowship? Mga kapatid, every single day, you have the ability to talk to the Holy Spirit. Your heart will always be open to talk to the Holy Spirit. Dahil iisa
nakipag-isa na ang Banal na Espiritu sa iyo. At hindi kanya kailanman iiwan ni pababayaan man. Sabi doon sa Hebrews chapter 13. Kaya, kung may priority ka man, kaibigan, ang priority mo dapat makipag-fellowship sa Kanya. Nandiyan po ba kayo? Kailan yung huling pagkakataon na nakipag-usap ka sa itay mo? Kailan yung huling pagkakataon na meron kayong time together? Diba? Very important po yan. Huwag po kayong laging overtime ng overtime. Katulad ng panganay. To the point na dahil hindi niya alam ang heart ng kanyang tatay, dahil nga trabaho siya ng trabaho. Akala niya, yun ang paraan ng pagtanggap sa kanya ng tatay niya. Dahil wala siyang panahon sa pakikipagniig sa kanya. Kapag hindi ka nakakapag-fellowship sa Diyos, hindi mo naririnig ang puso ng Diyos. At hindi mo maintindihan kung anong gusto niya para sa iyo. Sasabihin sa iyo, anak, hindi ko naman sinabing ko na. Pagka siguro makaharap mo ang Panginoon sa langit, sabi, Panginoon, bakit ganon? Anak, hindi ko naman sinabing gawin mo yun Di ba? Napaka-importante yun. Nandiyan po ba kayo? Kailan yung huling panahon na kayo ay nakipagniig sa Kanya? At kapag nakikipagniig kayo sa Kanya, nalalaman nyo ngayon kung ano ang puso niya. Ano ang puso niya? Nandun sa pangalawang blessing. Lahat ng akin anak ay sa'yo. Hindi lang yung presence, pati yung provision. Alam nyo, akala natin ng Diyos, pag magpapakahirap ka, ibibigay ng Diyos ang ihihiling niya sa inyo. Hindi. Lahat ng akin ay sa'yo. Tanggapin mo ito ng may pananampalataya. Nandiyan po ba kayo? Sabi niya, anak, hindi mo ba naintindihan ng aking puso? Kung gusto mo magpatay ng baka araw-araw, pwede yun. Wala naman akong sinasabi sa iyo na bawal magpatay ng baka. At saka hindi pwede magpatay ng batang kambing kasi wala pang karne yun. Hindi mo pwedeng iluto pa yung batang kambing. Nandyan ang mga bakahan. Nandyan ang mga kambingan. Nandyan ang mga tupahan. Gusto mong magbaka araw-araw? Pwede, anak! Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Huwag kang yung parang nakakahiya naman kung hihingi ako sa Diyos ng ganyan. Di ba? Ganun ang kaisipan po natin. Di ba? Marami po sa atin ang nag-iisip minsan, pagka pinagpala, di ba? Kaya nahihiya Ayaw ipaalam na pinagpala siya. Uy, blessed ka na, sister. Hindi naman. Kunti lang naman niya. Kunti lang yung Mercedes-Benz yung ipinagpala sa kanya. Ay, hindi naman, sister. No? Minsan may ganun tayong kaisipan. Hindi tayo yung nagmamayabang, pero tayo naman ay nagpapasalamat na kaya ng Diyos na tugunan ang iyong pangangailangan. Palapakan nga po natin ang Panginoon diyan. Kita niyo po yung puso ng tatay na ito? Nandyan lahat, anak. Problema, hindi mo naintindihan. Kaya ang tawag ko po rito, the parable of two lost sons. Yung isa, nawawala dahil umalis. Yung isa, nawawala dahil trabaho ng trabaho. No? Hindi niya naintindihan kung ano ang puso ng kanyang ama. Mga kapatid, alin ka sa dalawang ito? Nanglustay ka? Sinaktan mo ang Diyos? Bumalik ka lang sa Kanya. Hindi nawawala ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Ang nais niya ay ang buhay mo at ang puso mo na manumbalik sa Panginoon. Hindi Kanya ibababa, hindi Kanya gagawing alipin, ikaw ay Kanyang anak. O ikaw yung panganay na hindi isang alipin pero umaaktong alipin. Para bang nangangamuhan. At Kanyang tinitignan ang Diyos, ang Kanyang ama, bilang amo at hindi isang tatay. Anak ka ng Diyos, kapatid.
Now, gusto kong i-qualify yun na hindi ko naman ibinababa ang pagrespeto sa Diyos. Dapat po. Igalang natin ng Diyos sa kanyang kabanalan. Pero huwag mawala yung inyong relasyon na sa kanyang kabanalan, ikaw ay kanyang anak. At ang iyong pangalan ay nakaukit sa kanyang palad at ikaw ay mahalaga at importante sa kanya. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Nais ko pong manalangin at gusto kong ipanalangin ang narito ngayon na baka nawala ang iyong kapahayagan kung sino ang Diyos sa iyo, o kaya nalimutan mo, hindi mo naiintindihan na ang Diyos Ama ay iyong Ama. Hindi lamang sa Diyos na lumikha sa iyo. Siya ang Diyos na Ama mo. At sa iyong buhay, alam niya kung anong nangyayari sa iyo. Sa mga oras na ito, manalangin po tayo. At ating isuko ang ating buhay bilang pagpapakita na, Panginoon, ako'y muling bumabalik doon sa posisyon ng isang anak. At hindi lamang dahil ako ay isang nilikha mo. Mapagpatawad ang Diyos, pinagpapala ka ng Panginoon, ang pag-ibig niya bilang isang ama ay nasa iyo. Kaya buksan mo ang iyong puso sa ganoong pagkakataon. Manalangin po tayo. Panginoon, dalangin ko po ang bawat mananampalataya rito na nakalimutan na sila ay isang anak, hindi isang alipin. Of course, pinipili po namin maglingkod sa inyo. Pero nagsisimula ito mula sa kaisipan na kami ay anak ninyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin itinuturing na kayo ay aming Ama. Kami nanunumbalik at muli, nais naming kilalanin pa ang iyong puso bilang isang Ama. Pagpahingahin mo, Panginoon, ang bawat mananampalataya ngayon mula sa kapaguran ng laging gawa ng gawa para lamang makalapit sa inyo. Dakilang Diyos, kayo po ang mapagmahal na Ama at hindi mo kailanman pababayaan ang iyong mga anak. Nais ko rin namang ipanalangin ang sino man dito na hindi nyo pa nararanasan ang personal na relasyon bilang isang Panginoon ang Diyos sa buhay mo at tanggapin siya para ikaw ay maging isang anak niya. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, pwede kang sumabay sa panalangin ito. At kung tinatanong mo at sinasabi mo, Pastor Edwin, paano ko magiging isang anak ng Diyos? John chapter 1 verse 12, pag tinatanggap mo siya, binibigyan kanya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Nais mo bang tanggapin ng Panginoon? Dito sa on-site, kung nais niyong tanggapin ng Panginoon, sumabay kayo sa panalangin ito. At sabihin ninyo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon. At salamat, dakilang Diyos, na ako'y ipinapanganak sa iyong pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yan at first time mong ipinanalangin yan, sa mga online na nanonood ngayon, nais po naming i-type yung pangalan sa comment section o kaya doon sa prayer box na lumalabas sa inyong screen. Nais po namin kayong makilala at makipag-connecta po kami sa inyo. Dito po sa on-site, meron po bang nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoong Jesus? Sumabay sa panalangin, itaas niyo po ang inyong kamay kung kayo po yon. Kayo po ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Praise God. Well, I pray na pagpala po kayo
sa mensahe natin ngayong hapong ito. God bless you po at tayo po ay magpatuloy bilang isang anak